Meron pong katanungan na nakarating sa akin, sabi, bakit daw po ang mga elderly namamatay sa pneumonia? Ito po isang mahalagang tanong dahil talagang mataas ang bilang ng namamatay dahil sa pneumonia sa matatanda. Hindi lang dahil sa edad, kundi dahil sa kombinasyon ng iba't ibang rason na nagpapahina ng kanilang katawan at depensa. Kasi mas malala ang pneumonia sa mga matatanda. Alam niyo, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rosa Alfonso. Hanapin niyo Rosa Alfonso sa YouTube. I-click niyo po yung bell para updated kayo sa aking health topic. At saka po, gano'n din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Subscribe po kayo o kaya i-click niyo yung follow, like, and share. Narito po ang pangunahing dahilan bakit humihina ang immune system. Habang tumatanda ang isang tao, natural na humihina ang kakayahan ng kanyang immune system na lumaban sa infeksyon. Hindi na kasing bilis o kasing epektibo ang paglaban ng kanyang katawan sa bakterya, sa virus, sa fungi na nagdudulot ng pneumonia. Mas konti ang nagagawang immune cell at mas less ang functional ng ito, kaya mas madaling kapitan ng sakit at mas mahirap gumaling. Pagka mahina ang immune system, kasi po ang immune system natin para silang mga hukbo ng mga sundalo sa loob ng ating katawan. Ang trabaho nila, hanapin at labanan ang mga bakterya, virus at fungi na nagdudulot ng sakit tulad po ng pneumonia. Habang tumatanda tayo, natural humihina itong mga sundalo na to. Hindi na sila kasing dami at hindi na rin sila kasing bilis kumilos tulad nung bata pa tayo, para mga sundalong pagod na at di na gaanong sanay sa pakikipaglaban. Dahil dito, bumabagal ang pagkakilala nila sa kalaban, hindi agad nila nakikilala ng immune system natin kung may kalaban na pumasok sa katawan. Nagtatagal bago nila nalaman na may infeksyon. Di na kasing epektibo ang paglaban. Kahit makilala pa nila ang kalaban, yung pag-atake nila bilang sundalo ay kulang ang kanilang kakayanan para mapuksa yung infeksyon. Konti na, mas mahina yung sundalo, yung immune cell na tinatawag. Ang immune cell po, tulad ng white blood cell, ay siyang lumalaban sa sakit. Siya po, pag bumaba ang bilang nito, humihina yung kakayanan natin labanan ng sakit. Madali ng kapitan pag matanda na, mahirap pang gumaling kapag matanda ka na, pag tinamaan ka ng pneumonia, hirap ang katawan na labanan nito. Dahil yung ating natural na depensa ay mahina na, kaya mapanganib sa buhay natin. Kasama pa kasabay ng sakit na to, karamihan sa mga elderly, meron po silang ibang sakit. Mataas ang panganib sa pneumonia na nagpapahirap sa paggaling. Ang isa dito, yung kung may sakit sa puso, may diabetes siya, meron siyang chronic obstructive pulmonary disease or COPD o may hika siya. O kaya meron siyang kidney problem. Meron siyang chronic kidney disease, o kaya na-stroke siya, o kaya may cancer siya, at meron siyang sakit tulad ng Parkinson disease o dementia. So kapag bukod dun sa mahina na resistensya mo, meron ka pang ganitong sakit, mahirap ka talagang makalaban sa sakit. Kaya po, para manatili tayong malakas, mag-take po tayo ng vitamin C. Immune system booster yan. Para protektahan ng ating katawan sa infeksyon. Isang malakas na antioxidant na promoprotekta sa ating selula laban sa pinsala dulot ng mga bakterya. Madali ring gumaling ang sugat mo kapag meron kang vitamin C, kasi tumutulong ang vitamin C sa isang production ng collagen, isang uri ng protein na nagpapagaling sa sugat at nagre-repair sa ating tissue. At tumutulong din ang vitamin C sa pag-absorb ng iron. Kaya nga po, yung pag may sakit ka sa puso, nakakatulong ito sa pagbaba ng BP
at nag improve yung blood flow at maiwasan din po yung pagbuo ng katarata kung may vitamin C ka. Tapos, isamahan mo ng Super B complex kasi yung dalawang yan, vitamin C, Super B complex, water-soluble vitamins yan. Iinumin mo siya, empty stomach, wala pa laman ang tiyan, tubig lang inumin mo. Yan po tumutulong sa pag-convert ng kinain natin para maging lakas, no? Sa brain function natin, sa nervous system natin, sa memory, sa focus at mood, nakakatulong Super B complex. Kaya ito rin po ay maganda sa pag-regulate ng ating puso, maiwasan ng panganib sa heart attack. Sa mental health naman, nakakababa ito ng depression at anxiety. Sa mga nagdadalang tao, ay para ma-develop na yung nervous system ng baby, maiwasan ng komplikasyon. Kaya ang vitamin C at Super B complex may mahalagang papel sa pangkalahatang kalusugan. Maganda sa immune system, sa kalusugan ng utak at puso. Maganda ito na itong supplement na to. Kaya para maiwasan din natin yung panghina ng ating katawan, tulad na sabi ko kanina, kaya maraming elderly na namamatay sa pneumonia dahil sa mahina na ang kanilang katawan. Kaya kaya para maiwasan po natin ang mamatay dahil sa pneumonia, ngayon pa lang po ay ingatan na natin ang ating sarili, no? Kaya minsan po di ka namamatay sa diabetes, hindi ka namamatay sa sakit sa puso, namamatay sa pneumonia, no? Kasi kung meron kang ibang sakit, pag tinalabang ka ng pneumonia, may chance na mahihirapan kang gumaling. Kaya maraming namamatay ng mga elderly na pneumonia. Kasi kung mahina ang puso mo, syempre nahirapan itong magbomba ng sapat na dugo at magbigay ng oxygen sa buong katawan, pati sa baga. Pagka nagkaroon ka ng pneumonia, nahirapan ang puso sa critical na condition. Kung diabetic ka naman, pag mataas ang asukal sa dugo, nagpapahina ng ating immune system. At nasisira yung maliliit na daluyan ng dugo kasama sa baga. Madalas sila magkaroon ng infection, matagal kang gumaling. Kung meron ka namang hika o meron kang COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, wala kang enough na oxygen, kaya yung ating baga ay lalong humihina. Lalo kung may sakit ka sa bato, dumadami yung toxins sa katawan, lalong hihina ang immune system mo. At kung na-stroke ka pa, pag may chance na ikaw ay manghina, no? Kaya lalo na pa kung may cancer ka pa, tapos na pneumonia ka, ay madali kang maapektuhan ng pneumonia, madali kang mamatay dito, no? Kaya ang mga pasyente na may ibang karamdaman na tulad ng sakit sa puso, diabetes, kidney problem, COPD, ay nagiging dahilan nito ng banta ng pneumonia sa kanilang buhay dahil sa mahina ang kanilang katawan sa pakikipaglaban. Paalala po muna sa ating pong crystal oil, ito isang uri ng oil. Nakakatulong yan sa arthritis, pananakit ng kalamnan, sakit ng ulo, pampabuti ng tulog, kasi yung aroma niyan, pag naamoy mo, pampatulog, pang-alis din ito ng bara sa ilong, makakahinga ka, pang-decongest yan sa ilong, papabuti ng hininga. Nakakaginhawa po yan sa dibdib, pananakit din ng tiyan, pag may kabag ka, bloated ka, masakit ang tiyan mo, nakakatulong yan sa pagkontrol ng pagsusuka, pangontra din yan sa lamok, kasi ang crystalol, yung amoy niyan, hindi gusto ng lamok, tumutulong para itaboy sila. Makakatulong din ito sa, pagbawa, nangati ka dahil sa gagat ng lamok, ipahid mo lang yan, mawawala ang kate. Ang isa ring supplement natin, activated charcoal. Kulay itim yan na powdered, nakuha yan sa kahoy, sa baon ng niyog. Ginagamit ito bilang medisina. Makatulong po ang activated charcoal, mabawas ang pamamaga sa digestive system natin.
matanggal yung gas at bloating. Ang activated charcoal, sumisipsip ng gas at toxin sa bituka. Meron siyang antibacterial property, pumapatay ng ilang uri ng bakterya sa digestive system. Maganda po ito sa amoebiasis. Pagka na food poison ka, magandang panlaban po yan sa food poisoning at sa overdose sa gamot. Pag-control diyan ng diarrhea, sumisipsip ng excess na liquid sa bituka, tumutulong sa pag-control ng diarrhea, pampabango ng hininga, activated charcoal, sumisipsip ng toxin sa bibig, nakakatulong para mawala ang baho ng hininga natin, no? Available po yan sa amin sa Patnubay sa Kalusugan. I-PM nyo lang ako sa Patnubay sa Kalusugan, i-deliver yan sa inyo ng mga rider, no? Alam mo, yung function po ng ating baga, bumababa habang tumatanda. Maaring humihina ang kalamnan ng baga, kaya nahirapan silang lumanghap ng sapat na oxygen at maglabas ng carbon dioxide. Umihina din po yung ating cough reflex, yung kakayanang umubo ng malakas. Mahalagas kasi ang pag-ubo para maalis ang phlegm at mikrobyo sa baga. Kung di sila makaupo ng maayos, hindi sila makaubo ng mabisa, mas madali itong maipon sa baga, sanhi ng matinding infection. Nahihirapan sa paghinga at pag-ubo. Ang baga po kasi natin para siyang lumang lobo. Nung bata pa tayo, madali itong ihipin. Pero kapag tumatanda, parang unti-unting lumuluwag ang lobo at mga pumapalibot na kalamnan na tumutulong sa pag-ihip at paglabas ng hangin ay nanghihina. Ito nangyayari po sa lung function o kakayanan ng baga na gumana ng may ayos habang tumatanda. Dahil humihina po ang kalamnan sa baga, nagiging mas matigas ang tissue nito, nagiging mahirap para sa mga matatanda o elderly. Paglanghap po ng sapat na oxygen, hindi po tayo nakakahinga. Walang sapat na oxygen pumapasok sa katawan. At hindi halos nakakalabas yung lason, yung lumang hangin, yung carbon dioxide. Dapat laging nagkakaroon ng exchange. Pasok ang malinis na hangin, labas yung maruming hangin. Dahil nga po yung cough reflex natin ay mahina, ito kasi ang natural na kakayanan nating umubo ng malakas. Ang pag-ubo ay parang isang walis na naglilinis ng ating airway, daanan ng hangin. Kapag may plema, may mikrobyo, may dumi sa baga, ang pag-ubo ang naglalabas nito. Kung mahina ang pag-ubo ng isang matatanda, madaling maipon po yung plema at mikrobyo, hindi nila mailabas ng maayos ang plema na naglalaban ng bakterya o virus. Nagiging tambakan ng mikrobyo ang baga. Nagiging sanhi ng malalang infection kapag naipon ng mikrobyo, hindi na mailabas. Madali itong dumami at magdulot ng mas malubha at matinding infection tulad ng pneumonia. Kaya ang simpleng sipon lang, kung hindi makaubo ng maayos ang isang matanda, may chances pa na lumala ito, umuwi sa pneumonia dahil hindi nalilinis ang kanilang baga. Mas mahirap din sila kasing bumangon o umupo ng maayos para makatulong sa pag-ubo. Itong dahilan kung bakit malaki ang banta ng pneumonia sa mga elderly. Mataas din ang panganib sa matatanda sa aspiration pneumonia. Nangyayari ito kapag ang pagkain, inumin, laway, or stomach content aksidenteng nagpupunta sa baga imbes sa lalamunan. Ito'y karaniwan sa mga may problema sa paglunok dahil sa stroke, dementia, o iba pang mga neurological issues, no? Kaya nga po, ang simptomas ng pneumonia sa mga elderly, hindi typical tulad sa mga bata. Maaaring silang walang lagnat o ubo, sa halip ay nakakaranas ng pagkalito, pagkapagod at panghihinang katawan. Maring maantala ang diagnosis at paggagamot at paglala ng kondisyon. Ang complication po kasi, dahil sa nabanggit ko na, madaming pagkakaroon ng malubhang komplikasyon sa mga elderly pag nagkaroon sila ng pneumonia, tulad ng respiratory failure. Di ho ba si Nora Honor, ang kinamatay niya ay respiratory failure. Hindi na kayang bigyan ng sapat na oxygen ang katawan. Kaya, ayun, pwedeng kumalat ang infection sa dugo at buong katawan,
magdudulot ng organ failure. At nagkakaroon din po ng nana sa baga. Yung mga supot ng hangin sa baga, nagkakanana. At nagkakaroon po ng labis na tubig sa paligid ng baga. Maaring lumala ang problema sa puso, magdudulot ng bagong problema, tulad ng atake sa puso, irregular heartbeat. Ang pagiging lubhang mahina at maselan ay saring dahilan. Ang matatanda ay hirap makarecover mula sa anumang sakit dahil sa kanilang pagbaba ng kanilang biological reserve. Ang pagiging mahina at maselan, isipin po natin ang isang matandang puno. Kung ang puno ay malakas at malusog, kaya nitong labanan ng malakas na hangin at ulan. Pero kung ang puno ay lubang mahina na, ibig sabihin marupok na ang mga sanga, halos wala ng dahon at payat ang puno, sa konting hangin lang o ulan, madali itong mabali o babagsak. Gayon din po nangyayari sa mga elderly. Ang panghihina hindi lang tungkol sa edad, kundi sa pangkalahatang estado ng kanilang kalusugan. Nagpapakilalang sobrang panghihina ng katawan, ito po'y kadalasan sanhi ng pagkakaroon po ng pneumonia. Kaya nga po napapagod ka agad, konting gawain lang, ubos na agad ang lakas, mahina ang kapit ng kalamnan. Nahihirapan silang bumangon, maglakad, magbuhat ng simple. Bumabagal ang kilos, mabagal silang maglakad, at kung minsan hirap pa sa paggalaw. Kaya nga po, kung alimbawa, sabi nga sa Bible, ang buhay natin hanggang 70 lang. Pero dahil sa malakas ang katawan mo, aabot ka ng 100 years old. Kaya nga po, pagka nahirapan kang maglakad, nahirapan kang huminga, meron kang diabetes, meron kayong high blood, ito'y nagpapaikli ng ating buhay. Madalas nang hihina. Kaya nga po, pagka itong ating mga biological reserve, ito'y yung ating reserbang lakas, depensa, ay wala na, ay talagang ubos na yung ating reserba. Mahirap nang labanan ng anuman sakit, kahit simpleng sipon, mas lumalala na ang pneumonia, mas nagiging maluba dahil sa wala ng laban ang katawan. Mas matagal, mas mahirap gumaling, dalawa ng reserbang lakas, mas matagal para makabangon ng katawan mula sa sakit, parang isang baterya na halos ubos na ang karga, mabilis itong maglobat at matagal bago ma-charge ulit. Kaya nga po yung seryosong kondisyon na to, nagpapataas ng panganib sa lubhang komplikasyon ng pagkamatay ng elderly sa pagkakaroon nilang infection tulad ng pneumonia. Pinapakita nito ang kanilang katawan ay nasa critical na estado. Kaya nga po ang pneumonia ay isang seryoso na kondisyon sa mga elderly, kaya napakahalaga na nagpapabakuna tayo ng flu shot and anti-pneumonia. Tulad po yung anak ko dati ay kasi po ay dahil sa kakainom niya ng pain reliever, na-damage yung kidney niya. Kaya dinadialysis siya ngayon. Noong pong 2020, kasagsagan ng COVID, naghawaan yung mga pasyente. Marami sa kanila na namatay, pero yung anak ko po ay hindi siya nahirapan huminga. Wala siyang hindi niya naramdaman yung nanghihina lang siya at walang ganang kumain. Dahil nga po nagkaroon siya ng flu shot at nagkaroon siya ng bakuna sa pneumonia. Kaya tayo may edad na, tulad ako 70 years old na ako, meron na akong flu vaccine at saka po pneumonia vaccine. Mabuti po din, meron tayong panlaban. Kaya kung meron tayong mga ubo, sipon na hindi nawawala isang linggo na, agarang pagpa-check up agad sa doktor para malaman mo ang sintomas ng infeksyon, lalo na kung senior citizen ka na. Kaya nga po, ang pneumonia ay nakakamatay, kaya dapat para maiwasan natin ito, palakasin natin ang ating immune system, yung ating depensa, magkaroon tayo ng kung meron kang ibang sakit, lalo na kung diabetic ka, na-stroke ka na, may sakit ka sa puso, may sakit ka sa bato, kailangan po, pagka meron kang ibang karamdaman,
ang iyong lagi nating pananggalang yung pneumonia. Maraming namamatay po na elderly, hindi sila namamatay sa sakit nila. Namamatay sila sa pneumonia. Para protektahan ng elderly ang pneumonia, napakahalaga po na magpabakuna tulad ng flu vaccine, bakuna sa trangkaso, mga bakuna para sa pneumonia. Ang bakunang ito ay nagpapalakas ng depensa ng katawan laban sa mikrobyo, karaniwan sanhi ng pneumonia. Ang mabuting kalinisan din, magugas ng kamay ng madalas, iwasan ng taong may sakit. Kailangan huwag kang ma-expose, huwag kang mag-mingle sa kanila. Pag may nararamdaman ka na, agarang pagpa-check up sa doktor. Kung meron ng nakikitang simptoma ng infection tulad ng ubo, lagnat, hirap maghinga, at lalo na po kung nalilito ka, huwag kang magpatumpik-tumpik, kailangan po mabilis na diagnosis at paggagamot para hindi lumala ang kondisyon. Kaya sundin niyo po itong mga hakbang na to, protektahan po tayo sa panganib ng pneumonia. Ang omega-3 fatty acid po, ito'y regular mong inumin ito. Ito po'y magandang supplement sa pagbaba ng presyo ng dugo, pag-iwas po sa paglapot ng dugo, pampababa ng cholesterol, at saka po triglycerides, at nababawasan ng pamamaga. Ang omega-3 fatty acid, meron siyang anti-inflammatory property, makakatulong sa pagbawas ng inflammation sa daluyan ng dugo, at makakatulong din ito sa pagbaba ng presyo ng dugo. Maganda to sa dahil fatty acid siya, ito po'y maganda, nagiging flexible yung mga ugat natin. Ipaalam niyo po sa akin yung name niyo, yung address niyo, kasama yung barangay, yung purok, ganun, pati yung CP number niyo, kung gusto niyo magpa-deliver ng ating health product. I-deliver po sa inyo ng rider, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts, Ephesians chapter 4, verse 32. Ito po isang mahalagang verse, may payo kung paano tayo dapat makitungo sa isa't isa, lalo na po sa mga kapatid mo, mga kapananampalataya mo sa simbahan. Mabait daw tayo sa isa't isa, mahabagin tayo, kapagpatawad sa isa't isa kung paano pinatawad tayo ni Jesus Christ. Kaya nga po itong chapter 4 verse 32, maging mabait daw tayo. Kailangan daw po sa ating salita, hindi lang sa gawa, sa pananalita. Ibig sabihin, maging mapagmalasakit tayo, maging magilig tayo. Lagi nating iniisip yung kapakanan ng ating kapwa. Maging mahabagin tayo. Kapag nakakita ka ng nahihirapan, kailangan meron kang awa at handa kang tumulong. At saka mapagpatawad din tayo. Maraming mga taong nagkakasalo o nasaktan kanila. Huwag kang magpikimkim ng galit o sama ng loob. Bitawan ng sakit para magkaroon ng kapayapaan. Ang lahat ng ito po ay dapat nating gawin dahil pinatawad tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Christ. Ang pag-ibig at pagpapatawad, ito'y pagtanggap mula sa Diyos ay siya nagbibigay sa atin ng dahilan at lakas para magpakabait, maging mahabagin at magpapatawad sa ating kapwa. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala at patubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.